And we're live po again mga kaguro. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi sa mga members ng Team Skinner at sa iba po nating mga live viewers. Okay, so once again, welcome to another session of your General Education Mathematics with Coach Toto. So, habang papalapit po at papalapit ang licensure examination for teachers sa September 24, alam ko pong nagiging patindi ng patindi ang inyong preparation. And here po sa Gurong Pinoy ay tutulungan po namin kayo na sa inyong preparations upang makamit po ninyo ang inyong mga minimithing mga lisensya. Okay, so before we start, once again, I would like to greet everybody a very good evening po sa inyong lahat. At once again, kindly comment your locations sa kung saan po kayo nanonood para po mabati po natin kayo at malaman po natin kung hanggang saan po ba ang reach ng ating broadcast. This is your Coach Toto broadcasting live from Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia. Yes po, good evening Ma'am Cassandra Isabel. Taga saan po si Ma'am Cassandra? Good evening po kay Ma'am Jushel Rain Musende from Cavite. Ma'am Christina Turo from Isabela. At magandang gabi rin kay Ma'am Mary Dumayaka, watching live from Cebu. Maayong gabi sa imo ma'am from Cebu. Sir Carl Louis Piconsumo, of course, my townmate from Estancia, Iloilo. Magandang gabi po sa mga taga-bayan ng Estancia, Carles at Balasan. They are celebrating right now their Lechon Festival in Balasan, Iloilo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. So, Ma'am Hope Grace Leonor Lopez, maayong gabi sa imo. Maayong gabi man sa imo. Okay. So, let's start our general education mathematics drill by our prayer. So, let's bow our heads and we will start with our prayer. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay, so magandang gabi muli. I hope na meron kayong ballpen at papel para sabayan ako sa pagsosolve ng ating 30 items na General Education Mathematics na prepare. So if you may po, paki-like and share po ng ating video para po mas marami pa po ang ating matulungan sa ating drill sa ngayong gabi. Okay. So let's start with item number 1. Item number 1 is relatively easy. Definition lang po ito, pero ang iba po sa atin ay nalilito sa mga definition na ito. So, i-review po natin by answering this question. Number 1, which of the following is an integer? Is it A, 0.9, B, 0, C, 3/4, or letter D, negative 4/6? Please comment down your answer on the comment box below. Good evening. Ma'am Jeng Favor, may sumasagot po ng letter B. May mga sumasagot din ng letter D. We have 30 seconds to answer this question. Hindi gumagana yata ang ating timer. So, let's shut this one out. Majority po ng sumasagot ay letter B at may mga iilan po na sumasagot ng letter D. So before we reveal the answer, let us first take a look at the real number chart. Ang real number, this is a combination actually of rational and irrational numbers. Ito po, combination siya ng rational at irrational numbers. Ang rational numbers, ito yung mga numbers na can be represented as a fraction. Tulad po na nakikita ninyo sa chart, meron po diyang 8/3, meron ding 5/6, meron ding 1.5. Ang 1.5 po can be represented as a fraction dahil ito po ay simply 3/2. So, when you're going to reduce it, this is 1.5.
Okay? So, fraction din po ito. Ang 3.78 naman po, if you're going to represent it as a fraction, this is simply 189 over 50. Kaya, mare-represent mo pa rin ang 378 as a fraction. At ang 6 over 9 is already a fraction. Ang rational number po, tandaan po lamang natin na ito po yung mga numbers na repeating and terminating. Repeating, halimbawa po, ito yung number na 0.3333 and so on. Ito po ay ma-represent as a fraction dahil ito po ay simply 1/3. Okay po? Maliwanag? Maliwanag. So, ang number naman po na 0.666 ay ma-represent as 2/3. Kaya ito rin po ay isang rational number. Okay. So, pag sinabi naman po natin na terminating, natatapos po. Say for example, 0.542 hanggang dyan lang po natatapos sa 2. Kaya ang rational numbers are repeating and terminating. Yan po ang characteristics ng ng rational numbers. Irrational numbers, on the other hand, ito po yung mga numbers na hindi pwedeng i-represent as a fraction. Dahil these numbers are non-repeating and non-terminating. Tulad po ng mga examples natin, square root of 5, kapag in-input mo yan sa iyong calculator, hindi po siya natatapos. Kung minsan, nire-round off lang siya ng calculator. Or another example is the pi. Ang value po ng pi, actual value is 0.14159, and so on. Kaya po hindi natatapos, non-repeating and non-terminating. Yan po ang pagkakaiba ng rational numbers sa irrational numbers. Punta naman tayo ngayon sa integers. Ang integers po, ito po yung mga numbers na nakikita ninyo sa number line. Ano ba ang number line? Ang number line, ito po yung symbol na ganito. Sa gitna po niyan ay 0, 1, 2, 3. This is positive 1, positive 2, positive 3, and so on. Ang sa left side naman po ng 0, you have negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Lahat po ng numbers na yan hanggang po infinity, negative infinity hanggang positive infinity. Dito, positive infinity, negative infinity. Ang lahat po ng numbers na nakikita mo dito sa loob nito are considered to be integers. Kasama po ang 0. Kasama po ang 0 sa integers. Tandaan po natin, 0 is an integer. Ang mga whole numbers naman po ay nagsisimula mula sa 0. Itong part na to, nagsisimula sa 0 hanggang positive infinity are considered to be whole numbers. And lastly, kapag sinabi mo namang natural numbers or counting numbers, ito yung mga numbers na nagsisimula sa number 1 hanggang positive infinity. Yan po ang definitions ng real number chart, na nasa real number chart. Hopefully po, malinaw po sa inyo yan. Kasi po, ito po ay isang basic na concept in mathematics at dapat pong malaman natin ito para po hindi tayo malito sa pagsagot sa mga same type na mga questions tulad ng question number 1. So, to answer question number 1, the answer for question number 1 is letter B. Marami pong tumama, marami pong sumagot ng letter B kanina. Congratulations sa mga sumagot ng letter B. At sa mga hindi naman po nakakuha ng tamang sagot, okay lang po yan, okay lang po magkamali. Na habang nasa review tayo, habang nag-drill tayo, ang importante po ay nakukuha na po natin, nalalaman natin ang mga concepts na ito at maitatama na po natin ang ating mga maling conceptions para pagdating sa licensure examination for teachers, tama na po ang ating maisagot. Okay po? So, let's proceed to question number 2. Question number 2. A retailer buys candies for 90.25 pesos. The pack has 65 pieces of candies. If she sells each candy for 225 pesos, how much profit does she make? Is it A, 11.5 pesos, B, 56 pesos, C, 56.50 pesos, or letter D, 18.75 pesos?
Again, a retailer buys candies for 90.25 pesos. The pack has 65 pieces of candies. If she sells each candy for 225 pesos, how much profit does she make? Is it A, 11.50 pesos, B, 56 pesos, C, 56.50 pesos, or letter D, 18.75 pesos? Write down your answers on the comment box. Maraming sumasagot ng letter A, may sumasagot din ng letter B. Halos at di po ang mga answers natin. Magandang gabi po sa mga kapapasok lamang. Dumadami po ang nasa letter B, may sumasagot din po ng letter C. So, let's find out how to answer this question. Actually, may formula po ito. Kapag ang hinahanap po natin ay net profit, ang formula is equal to the total revenue minus the total expenses is equal to the net profit. Ang total revenue mo dito, ito yung mga gastos mo. Ito yung mga gastos mo. Lahat ng mga gastos. Kung ibang uri po ng negosyo, kung hindi tindahan, kasama po niyan ang mga binabayaran mo mga utilities tulad ng kuryente, tubig, at yung mga sweldo ng mga tao. Mali po pala. Ito po yung total expenses po yung sinasabi ko. Ang total revenue naman, ito yung lahat ng kinita mo sa pinagbentahan mo ng iyong product o yung service mo. So, ang total na kita minus ng total na expenses, ito yung net profit. So, dito sa question na ito, ang kinita niya, ang ginastos niya is 90.25. Wala na siyang ibang ginastos. So, ito yung kanyang total expenses. Okay? At ang total na kinita niya naman, of course, dahil 65 pieces ang laman ng isang pack ng candies at binenta niya ang 65 sabay na tig 225 pesos each, naturally, i-multiply lamang po natin ang 65 sa 2.25 para makuha natin ang total revenues. So, 65 times 2.25 is equal to 146.25. Pagkatapos po niyan, isasubtract lang po natin ang total expenses, which is 90.25. We will have 56 pesos. So, 56 pesos po ang sagot sa number 2. Marami pong nakakuha ng tamang sagot sa number 2. Marami pong sumagot ng letter B. Sa mga sumagot naman po ng letter C at letter A at letter D, reviewin niyo po ang video na ito dahil pagkatapos ng video ng ating session, this video will be posted sa inyong private page sa Team Skinner at bibigyan po kayo ni Coach Mac ng mga PDF copy ng presentation so you can review anytime. And then din po yung mga formula na gagamitin natin sa pag-solve ng 30 item na drill na to para po mas madali ninyong maalala yung mga formula na ginamit po natin. So let's proceed to item number 3. Item number 3 is a very common LET question. Actually, na-encounter ko rin ito during my season sa Gen Ed. Kaya for the memorize na lang po ang question na ito. Okay? So, question number 3, 0.0202 is what percent of 0.0808? Is it A, 0.25%, letter B, 2.5%, letter C, 25%, and letter D, 250%? Again, number 3, 0.0202 is what percent of 0.0808? Is it A, 0.25%, B, 2.5%, letter C, 25%, and letter D, 250%? Okay, so please comment down again your answers in the comment box. Hello po kay Ma'am Nancy Biswas. Magandang gabi. Sabi ni Ma'am Elizabeth Soriano, letter A. Sir Ram Naphamanis, letter C. Claude Dangkalan, letter C. Si Ma'am Ralyn B. Ortega is letter B. So ano nga po ba ang sagot? And how do we compute? The last two sessions that we had, tinuruan ko po kayo na paggamit ng Tekan Triangle. Tekan's Triangle. Kung saan makukuma ang Tekan Triangle ay may P, R, at saka B. Okay? Ang B, ano nga po ba ang B? Ito yung buo
ito yung, ang P is yung parte, at ang R naman is yung rate. Okay? At sabi natin last time, kapag kumukuha ka ng, kapag hahanapin mo ang rate, ito yung may percentage. So ang hinahanap natin dito is percentage. So ang natitira na lang is parte at ang buo. So para makuha ang rate, ang gagawin natin ay rate is equal to P over B. Dahil nasa taas ang P, nasa baba ang B, i-divide lamang natin ang P over B. Okay? Para makuha ang percentage rate. Okay? Kapag naghahanap na ng binibigyan ka naman ng parte ng P at saka yung B, ang B is always higher than the part. Kasi ang B is your base or ang buo, ang P naman is yung percentage o ang parte. So dito, it is obvious na ang 0.0202 is yung percentage at ang 0.0808 is yung base. So you just divide 0.0202 over 0.0808, you will have 0.25. At again, how to convert decimal form into percentage form, you just move the decimal place 2 places to the right and put the percentage sign. So you will have 25%. So the correct answer for number 3 is letter C. Letter C po, marami pong nakakuha. Pupusta daw sa ang bahay ni Sir Kenneth Romagos at alam kong tama siya. Congratulations sa lahat na nakakuha ng letter C. Again, sa lahat po ng nagkamali, tandaan po lamang natin itong triangle na ito. Ito po ay very important for you to be able to solve percentage problem. Marami pong mga percentage problem na lumalabas kung minsan tinatanong lang ang equivalent percentage. Bibigyan ka lamang ng rate, bibigyan ka ng buo. Say for example, find 25% of 50. Mga ganong tanungan po. So, it's better or it will be beneficial for you na ma-memorize po ninyo itong second triangle at mag-practice po ninyo kung paano ito gamitin upang masiguro po ninyo na tama po ang makukuha ninyo in case na maka-encounter kayo ng percentage problem pagdating sa licensure examination for teachers. Ma'am Maribik Maluyan, magandang gabi po at welcome po. Welcome to Gurong Pinoy. Okay? So, dito, mas madali din kasi ang 25% is 0.25 pero makakatulong din sa inyo kung ma-memorize ninyo ang conversion ng fractions to decimal and percentage dahil po ilan lamang po yan sila na kapag nakita po ninyo na fraction ay masasabi niyo ito na siya agad in percentage, ito na rin siya in decimal. So dito po sa kaliwang column, you have here 1 over 1. This is equal to 1.0 or equal to 100%. Ayan po. Ayan. Yan po siya. Yan po, pag 1 over 1, yan ay 1.11 or equal to 100%. Pag 1/2 naman po ang fraction, yan po in decimal is 0.5 at 50% po siya when it comes to percentage. 1/3 is 0.333 which is equal to 33.3%. Ang 1/4 is 0.25 or 25%. 1/5 is 0.20 or 20%. 1/6 and so on. So ibibigay naman po ang PDF copy nito. So gupitin nyo na lang po at idikit sa pader tulad ng ginawa ko dati para mabilis ko pong palagi kong nakikita at palagi kong napapractice sa aking mind. Okay, so it will help you kung ma-memorize nyo itong mga conversion na ito. Okay, so let's proceed to malabo po ba ang image? Sa PDF po ay malinaw po ito ninyong makikita. Sabi ni Sir Edward Cervantes, good evening Coach Toto. Sana mabigyan mo kami ng mga shortcut methods at techniques sa pag-solve kasi po bawal ang calculator sa Gen Ed. Opo, ang mga ito po hindi naman po kailangan ng calculator. Ang basic po talaga na kailangan ninyong makabisa ay yung mga basic operations tulad ng addition,
subtraction, multiplication, and division. Kapag po na-memorize niyo po yan, madali na lang po ito sa inyo. Yan po. Yan lamang po. Okay? So let's proceed to the next item. Number 4, what number subtracted from each 71 and 58 will result in two perfect squares? Is it A, 22, B, 33, C, 35, or letter D, 42? Again, number 4, what number subtracted from each 71 and 58 will result in two perfect squares? Is it A, 22, B, 33, C, 35, or letter D, 42? Please comment down your answers on the comment box. Good evening, sabi ni Facebook user. Ano po ang sagot natin sa number 4? May sumasagot ng letter A, may sumasagot din naman ng letter C. Pero majority po ay sumasagot ng letter A. Okay, so hopefully, nakukuha na po ninyo kung paano sagutin ang mga word problems natin. Kasi po, madami po talagang lumalabas ng mga word problems sa licensure examinations. Pati na rin po sa civil service examination, this review sessions, itong series of mathematics drills natin, ay pwede rin po ninyong magamit sa civil service examination, sa licensure examination for teachers, at pati na rin po kung minsan sa mga college entrance examinations dahil po these are basic mathematics na dapat alam natin dahil magte-take po tayo ng licensure examination for teachers. Okay, so majority of the answers is letter A. So paano ba natin ito sasagutin? Dito po, wala po tayong choice but to solve for the problem using each choices. Okay, using its choices here. So let's start with 22. So 71, ang sabi po dito, ano daw pong number na kapag isinabtract natin sa 71 at saka 58 will result in two perfect squares. So let's check. 71 minus 22, this is 9, 49. So 49 is the square of 7. Okay? So, let's try 58. 58 minus 22, this is 6, 36, which is also a square of 6. So, mga tuwid, tama po ang letter A. So, let's check other choices. Baka po meron pong iba dito. Kasi kung minsan po, marami pong typographical errors sa licensure examinations for teachers, especially po sa mathematics. At lalong-lalo na sa math majorship. During my season, binilang ko po there were 120 questions sa mathematics at around 30 po ang may typographical error. Kaya it will help you kung meron ka pa namang time, isolve mo muna ang ibang choices kung hindi ka nagmamadali, kung may ample time kang natitira. So let's also check choice B. So 71, so 71 minus 33 is 38. So meaning, hindi na kaagad siya pasok sa banga. Hindi siya pasok sa banga kasi hindi siya square. Okay, so kahit na ang 58 minus 33 is 25. May sound po sa amin. May sound po ba sa inyo? Because Ma'am Glorylyn Manalo Abak Kadiko is asking kung merong sounds. Pakisagot po kung may sound. Hi po kay Sir Glester Dave Sarol Avila, ang aking kaibigan at grupo sa Migo Trio na group chat namin nung nagre-review kami. Okay? So, choice number, letter C is 35. So kapag binawas mo ang 35 sa 71, will give you 36, which is a square of 6. And 58 minus 35 is 23, which is not a square. Okay? And lastly, we have 42. 71 minus 42 is 29. So mali na po kaagad ang letter B, C, and D. So sure po tayo na ang sagot sa number 4 ay letter A. Good evening po kay Ma'am Monalyn Goyala. Okay? Mr. Carl de la Cruz, parang kaibigan ko yata ito. Meron daw, may ara. Watching from Rojas City. Good evening po. Okay, so let's proceed to item number 5. Item number 5,
What is the highest possible product of two numbers if their sum is 45? Is it A, 506, letter B, 506.25, letter C, 506.5, or letter D, 506.725? Again, number 5, what is the highest possible product of two numbers if their sum is 45? A, 506, B, 506.25, letter C, 506.5, or letter D, 506.725. Write down your answers on the comment box while inom muna ako ng tubig. Okay? Ano po ang sagot natin? Um, Sir Edward Estimada Amora, letter A, 506. Ma'am Hope Grace Leonor Lopez, number 5 din. Number 5, letter A din. Halos po ng lahat ng sumasagot ay letter A po ang sagot. Unanimous po. Or meron sumagot ng letter D. Meron din sumagot ng letter B sa Facebook user. At para po sa mga hindi ko nakikita namin dito ang mga pangalan, i-allow nyo lamang po i-allow nyo lamang po ang StreamYard na sa inyong notification po para makita po natin ang inyong mga pangalan dito sa na nagko-comment para po masabi rin po namin na nagpa-participate po kayo at malay po ninyo ang sabi sa amin during our season kapag nasa-shoutout ng mga coaches sa Gurong Pinoy ay buenas po at pumapasa po sa licensure examination. Okay, so thank you Sir Muhammad Haji Abdullah Jalil. Okay po, tama po ang kanya explanation. So, pero ididetalye po natin dito kung paano po ang sagot ay nakuha ninyo. So, dito, kailangan po kapag binigyan ka ng number na ganito, ang number na ganito, hatiin mo po sa dalawang pinakamalaki na makukuha mo ang sum ng 45. So ano po yun? Yun po yung number na 22 tsaka 23. Dahil kapag pinag-add mo yan, pag pinag-add mo ang number na yan, plus 23, ang sagot mo is 45. Okay. Pero kapag minultiply mo ang 22 tsaka 23, you will get the maximum sum, which is 506. 506. So, ang sagot po dito sa tanong na to is letter A, 506. Para po makita po ninyo kung ano po ang trend kapag po sinisimulan natin sa taas, ito po yung trend. 22 times 23 is 506. Okay? Kapag binawasan mo ng isa, yung isa, tinagdag mo sa isa, so magiging 21 ito times 24, magiging 504. So, bumaba po siya. At pag nagpatuloy ka, 20 times 25, nagiging 500 lang. Hanggang sa maging 2 na lang ito. Excuse me po. Hanggang sa maging 2 na lang ito times 43. This will be equal to 86. At hanggang sa maging 1 times 44, dahil kapag pinag-add mo sila 45, magiging 44 na lang. So habang bumababa po ito dito sa kabilang side at tumataas po dito sa kabilang side, ay bumababa po ang sagot. So, dito, you will stay in the middle para po makuha ninyo ang maximum sum ng dalawang number na kapag maximum product ng dalawang number na kapag inad mo ay mag-result to 45. So, letter A po ang tamang sagot. Okay? So, Ma'am Hope Grace Leonor Lopez, opo, kapag sabi po namin dati during our review season, I was a member of Team PJ and Team Bruner. Dalawang season po ako. Kaya po ako nag-top dahil nakadalawang season po ako sa Gurong Pinoy. Kapag na-mention daw ang pangalan mo ay magpapasa ka sa exam. So hopefully lahat kayo ay pumasa. So let's proceed to item number 6. Kung nakikita po ninyo, ito po mga naka-type po na mga word dito at mga numbers. Ito lang po yung makikita ninyo sa inyong PDF copy. Itong mga annotations po na ginagawa ko while solving ay mawawala po at magiging malinis po ang inyong mga PDF copies. Pero ang advice ko po while taking the licensure examination, uulitin ko po. Facebook user, nakikita niyo po ba ang name ko, sir? Hindi po. I-allow po ninyo ang StreamYard para po makita po ang pangalan ninyo. Ma'am Nika Zaira, magandang gabi po. Again po,
uulitin ko po sa inyo ang advice ko in the last two sessions that we had. Hindi po masama na yung examine ang questionnaire ninyo ay guhitan, i-underline, i-circle para po ma-remind kayo kung ano po ba talaga ang hinahanap ninyo sa question. Applicable po ito sa Gen Ed, sa Prof Ed, pati na rin sa majorship. Hindi po kawalan or babawasan ang score ninyo kung dugyot po ang inyong questionnaire. Ang importante po, malinis ang inyong scantron dahil yun naman po ang chinecheck. Gamitin niyo po scratch paper, mag-underline, mag-encircle dahil ito po ang makakatulong sa inyo para maalala kung ano talaga ang tinatanong, hinahanap sa question. Okay? Ma'am Lindsay Blancada Alianza, yes po ma'am, visible ang inyong pangalan. Yes ma'am Nika Saira, manifesting, papasa po tayong lahat. Okay. So let's proceed to item number 6. An online shop sells a certain calculator for 950 pesos and charges 150 pesos for shipping within Manila, regardless of the number of calculators ordered. Which of the following equations shows the total cost Y of an order as a function of the number of calculators ordered? X. Is it A? Y is equal to quantity 950 plus 150 quantity X. B. Y is equal to 150X plus 950. C. X is equal to 950Y plus 150. Or letter D. Y is equal to 950X plus 150. Again, an online shop sells a certain calculator for 950 pesos and charges 150 for shipping within Manila, regardless of the number of calculators ordered. Which of the following equations show the total cost Y of an order as a function of the number of calculator ordered? X. Is it A? Y is equal to 950 plus 150 quantity X. B. Y is equal to 150X plus 950. C. X is equal to 950Y plus 150. D. Y is equal to 950X plus 150. Please comment down your answers on the comment box. Kasama po ng number para po nakikita natin kung ano po ang pulso ng taong bayan. Marami pong sumasagot ng letter C. Letter D pala, may ilan pong sumasagot ng letter C. Yes po, kapag nahihirapan po ako dati habang nagre-review ako at even po nung high school ako, sinasabi ko sa sarili ko, math ka lang, ako to. Kaya po nagiging motivation ko po ang idiom na yan sa pag-solve ng mathematics problem dahil ako ang mananaig dito dahil ako ang magsusolve, ikaw math ka lang. Okay po? So marami pong sumasagot ng letter D, may sumasagot ng letter A at letter C. So paano ba natin i-solve itong question na to? Una po, ang 150 dito ay constant regardless of the numbers of calculators ordered. Para pong nag-order ka sa Shopee, kung nag-order ka sa iisang store, kahit na 3 item pa yan, kunyari, nag-order ka ng, order natin, t-shirt sa isang shop, kahit na 3 t-shirt ang in-order mo, yung shipping fee ay constant yan, hindi yan tataas. 150 pa rin yan. Okay? So yan po, this is constant regardless of the numbers of calculators ordered. Okay? Ang 950 naman po, ito yung price ng isang calculator. So ito po, nag-vary po ito depending on the number of one calculator. Kunyari, pag-order ka ng 2 calculator, so i-multiply mo ang 950 by 2. Kung 3 naman, i-multiply mo rin. Okay? So, ano ang multiplier mo? Ito yung X. Kasi ang X, ito yung number of calculator ordered. So ngayon, ito daw, ang Y is the total cost of calculators ordered plus shipping fee. Dahil itong Y ang i-solve natin. So, this is Y, total cost of calculator ordered plus shipping fee. 950, halimbawa, nag-order ka ng X amount of calculator, tapos idadagdag mo ang shipping fee na 150 pesos. And this is the answer to this question. Okay? So, ang tamang sagot ay letter D. Nakuha po ninyo? Sana po nakuha ninyo at kung hindi po ninyo naiintindihan, pwede po kayong magtanong. Kung nakikita ko po dito ang clarifications na hinihingi po ninyo ay in as much as possible sasagutin po natin. Okay? Tumpak, sabi ni Ma'am Evangeline Patatag,
katakutan. Congratulations sa lahat ng mga nakatumpak at sa mga naligwak naman po. Ang alalahanin po natin palagi, ang sinasabi ni Coach Mac ay move on ka agad. Shout out daw, sabi ni Ma'am J.Ann Gonzalez, Bahan. Bahan ba or Bajan? Okay? So, okay? So, this is how you will solve this. And actually, this question is perennial pagdating sa Gen Ed kasi lumabas din po during my season. Kaya po, malaki din ang posibilidad na lumabas po sa inyong season ito. Kaya i-memorize nyo na po kaagad ang tamang sagot dito, which is y is 90 equal to 950x plus 150. So, tumpak, marami ang nakatumpak. Tumpak daw ang hula. Hanggang saan kaya tutumpak ang hula? Kaya kailangan po intindihin ang tanong para po hindi tayo manghula. Okay? So, number 7. Okay. If a function is defined by the set of ordered pairs 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, 5y, then the value of y is A, 32, B, 20, C, 10, or letter D, 25. Again, number 7, if a function is defined by the set of ordered pairs 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, and 5y, then the value of y is A, 32, B, 20, C, 10, or letter D, 25. May nakikita akong may dyscalculia daw, sabi. So, actually, hindi ko po alam how do we address dyscalculia pa. Although I'm also an engineer and I'm also a teacher. Pero for online review, parang magtatanong po muna tayo kay Coach Meg. Okay? So, babalikan po natin ang question na yan. Okay? So, comment down your answer on the comment box. Parang unanimous po ang sagot. A32, A32, 32. So, tumpak po ang lahat. 32 po ang sagot sa number 7. Pero how did we get 32? Okay? So, tandaan po natin na kapag binigyan po tayo ng ordered pairs, na ito rin po, lumalabas din po pala ito sa let. Itong ano ang pangalan ng values, lahat ng values na x. Ito pag tinanong kayo kung ano ang tawag sa values ng x, ang sagot ay abscissa. Dahil na-encounter ko po ito sa aking Gen Ed. Okay? At sa y naman, ang tawag dito ay ordinate. Okay? So ordinate kapag nasa x ka, nasa Cartesian plane ka. Lumalabas po ito, kaya tandaan po ninyo, ang pangalan ng mga x values at ang y values. Ang x values ay abscissa at ang y values ay ordinate. Okay? So, tandaan. And then, ito po yung mga ordered pairs natin. Ngayon, ang gagawin lamang po natin kapag number analogy po ang question is we analyze ano ba ang relationship ng first value to second value to third value, at pwedeng bumalik din second to 1 to the first, third to fourth, and fourth to the fifth. So dito makikita mo na plus 1 lang. Plus 1 lang talaga. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, and 4 plus 1 is 5, and so on kung pwede kung dudugtungan pa. So, ang sa values naman ng ating ordinate, this is 2, 4, 8, 16, and y. So, hindi po ito plus 2. Plus 2 lang kasi 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6. So, hindi po. So, i-analyze natin kung ano ang constant at kung ano ang operation. So, dito, nag-multiply siya ng 2 in order to get 4. And then, nag-multiply din siya ulit ng 2 in order to get 8. And then, nag-multiply ulit ng 2 para makuha ang 16. Ngayon, para makuha mo susunod na number, mag-multiply ko ulit ng 2. 16 times 2 is simply 32. So, tama po ang sagot na lahat. And sabi ni Sir Erwin de Vera Antinor, sa ordinate, mag-multiply ng 2. Tumpak po ang inyong paliwanag. So, marami, halos lahat ay nakakuha ng tamang sagot. So, I hope na kapag ganitong tanungan ang lumabas sa inyong licensure examination, ay makukuha na ninyo ang tamang sagot. Kapag number analogy, madali lang, basta mag-analyze lang ng relationship ng first value to the second value, second to the third, third to the fourth, and so on. Okay? Sana po ay
ay makuha ninyo ng tama kapag lumabas ang number analogy. So ang correct answer is letter A. Now, nasa number 7 na po tayo ang nasolve natin. Yes po, a Facebook user, coach, bawal daw po ba ang calculator sa Gen Ed? Kasi dati po allowed pa naman ang calculator. Actually, depende po sa proctor. Kasi po during our examination day sa SP at sa LEP, nung the morning po ng naunang nag-exam ay Gen Ed. Kasi math major kami, ang calculator namin nasa envelope na namin. Pagkatapos, hindi naman pinakuha ng proctor na nagbigay na ng Gen Ed questions. So, later on, nung nagsisimula na, biglang may nagreklamo. So, may nagreklamo na hindi daw bawal nabawal daw ang calculator sa Gen Ed, kaya pinakuha ang aming calculators. Pero kung wala pong nagreklamo, ay nakagamit po na kami ng calculators. Pero sa ibang rooms, may nakagamit po ng mga calculators kasi po walang nagreklamo. Pag math major, bawal po ang calculator sa Gen Ed. Kahit na math major ka, bawal ang calculator. Pero again, as I've said, depende po kung minsan sa proctor kasi may proctor na mapagbigay, may proctor na may stricto. Sana pagdasal na ninyo na ang mapunta sa inyong proctor ay hindi kukunin ang calculators ninyo. At saka magtulungan kayo kung hindi naman na kinukuha ang calculators ninyo, tumahimik na lang ang lahat. Sana walang magreklamo. Yes po, Ma'am Evangeline Katakutan. Yan po. Pag math major po, kung walang pattern sa given, ma'am, you cannot solve kapag number analogy kung walang pattern. Meron po talaga yan. Meron talagang pattern kapag number analogy ang binigay na question. Meron yan. So, kailangan hanapin mo ang patterns. At shoutout nga po pala, may nagpapa-shoutout sa comments ang aking kaibigan, si Kagawad Evelyn Guzman Abroso at Ma'am Flor de Luna Buaya. Good afternoon, good evening po sa inyo. Okay? So let's proceed to number 8. Okay? Number 8. Number 8, which of the following gives the sum of the polynomials a square plus b square plus ab and 3a square plus 4ab minus 2b square? Is it A, 4a square plus b square plus 5ab? Letter B, 5a square plus 5b square minus 5ab. Letter C, 3a square plus 5ab minus 2b square. Letter D, 4a square plus 5ab minus b square. Again, which of the following gives the sum of the polynomials a square plus b square plus ab and 3a square plus 4ab minus 2b square? Is it A, 4a square plus b square plus 5ab? Letter B, 5a square plus 5b square minus 5ab? Letter C, 3a square plus 5ab minus 2b square? Or letter D, 4a square plus 5ab minus b square? So ang isulat po ang inyong sagot sa mga comment boxes. Sa ating comment box pala para malaman natin ang pulso ng taong bayan. So maraming sumasagot ng letter D, may sumagot din ng letter A. Ayan po. Opo, salamat po. Ma'am Disney for mentioning your friends. Opo, i-mention niyo po ang mga friends niyo para po matulungan sila, especially kung kukuha sila ng licensure examination for teachers, pati na rin po ng civil service examination. At kung hindi pa po kayo member ng Team Skinner, mag-message lang po kayo sa page ng Gurong Pinoy at magtanong kung paano kayo magpapamember. Dito po sa Gurong Pinoy, sinisiguro po namin sa inyo na andyan po ang kami, nila Coach Mac, nila Coach Gon, hanggang po sa inyong final coaching. Pati po sa may mga classified files pa po na marami pong lumalabas during the licensure examination. Okay po. So, let's proceed. Let's solve this question. Sa addition po ng polynomials, kapag binigyan po kayo ng, say for example, nitong polynomial na to, ang gagawin nyo, isulat nyo siya na i-add nyo siya sa baba para po hindi kayo malito. Isulat nyo, say for example, 2x square plus 3x plus 2. Isulat nyo po sa baba accordingly, sa the same column ang may square din, ang walang square, 5x, minus 1, tsaka po ninyo i-add or i-subtract para po hindi kayo malito. Wag pong ganito ang wag po ninyong
I-add na lang ng basta na ganyan kasi usually nagkakamali. Nagkakamali po, especially kapag may mga negative sign dito. Huwag pong gagawin yan kasi po malaki ang chance na magkamali kayo sa pag-add ng polynomials. Ito po ang inyong gawin. Ito po. Ito po. Para po mabilis ninyo makikita, 2 minus 1 is 1. 3x minus 5x is negative 2x. And 2x squared plus 3x squared is 5x squared. So mabilis po ninyo makukuha ang sagot kapag ito po ang ginamit ninyong process. Huwag pong i-add ng ganito, ng itong ganito, kasi po malaki ang posibilidad na magkakamali po kayo dito. Okay? Especially sa mga hindi math majors. Just combine like terms. Ipag-add lang ang mga like terms. So dito, we are given a square plus b square plus ab. Ang pagsulat naman po, pag ganito ang bigay sa inyo, binibigay sa inyo, unahin po muna ninyo ang a square. Pagkatapos itong ab, nasa gitna po dapat kasi may letter a pa siya, plus b square. Huwag pong kalilimutan ang signs, sundin ang signs. And then, 3a square, i-add ang sabi niya, sum. So we will add 3a square and then plus 4ab minus 2b square. So this is equal to 4a square and then a 1 dito. Ito pag nakikita nyo yung wala, 1 palagi yan. 1 palagi kapag wala. So 1 plus 4 is 5ab and then 1b 1b square pala ito, 1b square, b square ito, minus 2b square. So ang sagot dito is negative b square. This gives us D as the correct answer. Marami po ang tumumpak, marami po ang naligwak. So madali lang po ito. Yes po, ito po ang mga questions dito. Sir Jero Rafalia, lumalabas po ang mga ito sa Gen Ed Mathematics. Hindi po ito kinuha sa math majorship. Ito po ay galing sa Gen Ed po. Gen Ed po ito, kaya po i-familiarize ninyo ang mga sarili ninyo sa mga concepts na tinuturo natin dito dahil ito po ay lumalabas sa Gen Ed. Lumalabas ito sa majors pero lumalabas ito sa Gen Ed. Okay? So, we finished with number 8. So, ilan po ang scores ninyo out of 8? Paki-comment po ng mga scores ninyo para po makita natin ang progress ninyo. So, good evening, Ma'am Quenet Jasayap Tupas. Ano po bang gamit mo kayo pagkuha? Ano na bang ginamit ko? Ang 570 ES Plus. Casio 570 ES Plus. Math major po ako ha at uulitin ko po, hindi po allowed ang calculator sa Gen Ed pero kung walang magrereklamo pwede po. Pero kung naghahanap po kayo ng calculator para sa math majorship, saan ba? Here, ito. I hope nakikita ninyo. Nakikita ninyo ang Casio 570 ES Plus na ginamit ko sa aking licensure examination. Okay? Ito po ang aking ginamit mismo sa aking licensure examination. Okay? So, may mga 7 out of 8, 5, 8, 4 out of 8, 4 out of 8. Hindi po, Ma'am Elizabeth Soriano, hindi po bawal ang 570. Ina-allow po ang 570. At actually, ina-allow din po ang 991. Ina-allow din po. Kasi po sa engineering lang po yun, pinagbawal ang 991 ES+. Engineering exam lang po. Okay? Pahiram, sir. Yes po, ma'am. Abricias ang live. Pahiram. Kaya lang po, nasa Riyadh po ako. Mahal po ang shipping fee kesa sa bumili lang po ng calculator dyan sa Pilipinas. Okay? So, maraming nakakuha na maraming 5 of 8, 6 of 8, 4 out of 8. Pero sige lang po. Practice lang po kasi po ang mathematics actually is 50% practice. Ako po bilang math major, hindi po ako naging confident na engineer po ako. Kayang-kaya ko ang mathematics. Nag-try po ako mag-solve ng 100 questions daily. 2 months going to the licensure examination schedule day. Pero hindi ko po kinaya kasi working po ako, nagtatrabaho po ako, kaya binawasan ko. At least 50 na lang ang nasolve ko. So pag-practice lang po, pasasaan ba at makukuha ninyo ang mga concepts sa mathematics at gagaling din po kayo sa pag-solve ng mga problems in mathematics. Tandaan palagi, ang sabi ko, math ka lang.
Okay? Ma'am Elizabeth Soriano, nung pinag-isang po kami kasi bawal daw po. Hindi po. Meron po kaming pinadala ang coach namin sa mathematics na memo from the PRC na inaalaw po ang 570 ES plus. Hahanapin ko po at ibibigay ko po kay Coach Mac para po sa mga math majors, mabigay po sa mga math majors yung memo na inaalaw ang 570 ES plus. Okay? So, let's proceed to question number 9. Question number 9, find two numbers whose sum is 9 and the product is 18. Okay, is it A, 6 and 3, B, 9 and 2, C, 18 and 1, or letter D, 9 and 3? Very easy question. Pero ito, lumalabas sa Gen Ed palagi, perennial question. Find two numbers whose sum is 9 and the product is 18. Is it 6 and 3, 9 and 2, 18 and 1, 9 and 3? So ito, hindi mo na kailangang isolve actually. Tingnan mo na lang ang choices para mapabilis ka, makapag-save ka ng time para magamit mo sa iba. Marami po sumasagot ng letter A, pero may mga ilan-ilan na sumasagot ng letter B. Okay? So, sa mga hindi pa po alam kung paano solve ito, tingnan niyo po ang choice. Find two numbers, ang sum daw is 9. So, i-add mo ang mga choices, and then product is 18. So, yung multiply mo basta product is multiplication, basta sum is addition. So, 6 and 3 is equal to 9. 6 and 3 is equal to 18. 6 times 3 is equal to 18. So, letter A po ang tamang sagot. Letter A po, letter A. Sa nagkamali po, tingnan po ninyo, ang sum is 9. So, kapag pinag-add mo daw itong dalawang number sa choices, ang sum is 9. Ang sagot is 9. Kapag pinag-multiply naman, the product is 18. So 6 plus 3 is 9. 6 times 3 is equal to 18. So ang tamang sagot ay letter A. Kahit po tingnan nyo pa, 9 plus 2 is already 11. So mali na siya kaagad. 18 plus 1 is 19. Mali kaagad. 9 plus 3 is 12. So mali na kaagad. Okay po, sana po nakuha ng mga nagkamali kung paano po ito isolve. Tandaan, ang sum is addition at ang product is multiplication. Very basic. Okay? So, marami pong tumama. Pero sa mga nagkamali po, ulitin lamang po ang video na to kung nalilito. At ang mga PDF copy na binibigay ni Coach Mac, i-review at i-solve ulit. Ligwak, si Ma'am Marivic Maluyan. Okay lang ma'am na maligwak. Ang sabi ko nga, okay lang na maligwak ngayon kasi po, we are here to learn. This part of our learning journey. Itong drill sa mathematics natin is a part of our learning journey. Ang importante, tumama. Yes, for Sir Ernest Balot Ibanez, ito na ang pinakamadali. Yes po, ito nga po ang pinakamadali. Okay? Basta importante lang na marunong ka lang na mag-analyze ng question, mag-underline, mag-encircle, kung makukuha niyo po ang tamang sagot. Let's proceed to item number 10. Item number 10. The sum of two integers is negative 33. The first integer minus the second integer is 9. Find the highest integer. Is it A, negative 12, B, negative 21, C, negative 14, or letter D, negative 15? Again, the sum of two integers is negative 33. The first integer minus the second integer is 9. Find the highest integer. Is it A, negative 12, B, negative 21, C, negative 14, or letter D, negative 15? What do you think is the answer? At po, kapag nakakita po ng negative, huwag po kaagad mag-panic kasi ang iba parang nagpapanik na kapag nakikita ang negative signs. Madali lang yan. So, marami po tayong time. Tuturuan ko po kayo kahit na napaka-basic po kung paano po mag-add at saka mag-subtract, mag-multiply, mag-divide na mga signed numbers. Although dapat alam na po ninyo ito kasi po kukuha na po kayo ng let. So, ano nga po ba ang sagot dito? Please comment down your answers. Ayun na. Eto na, halo-halo na. Halo-halo na, may sumasagot ng A, B, C, D. Nagkagulo na ang taong bayan sa question number 10. Okay, how do we solve this number? Okay, una po, kapag may mga unknowns, kailangan po ninyong i-represent muna siya into a variable. Maghanap ka. Sabi ko, pwede mong gamitin si X at saka si Y. Di ba? Kung allergic ka kay X, sa X mo, di maghanap ka ng ibang number. Ng ibang letter pala. So, pero po for now,
ang gagawin po natin, kalimutan mo na muna si X at mag-solve muna tayo ng mga problems sa mathematics para po pagkatapos ng licensure examination for teachers, kapag ano ka na, kapag licensed professional teacher ka na, kahit na po hindi mo balikan si X, hindi mo i-chat si X, kung gusto mo pa siya, babalik po yan sa'yo. Kasi nga, teacher ka na, licensed professional teacher ka na. So, ngayon, study time po na muna po tayo. Kalimutan muna ang debit time. Okay? So, let's solve. Let X be the highest integer or the higher integer. Okay? Kinopya ko lang ito sa nakikita kong mga possible questions. Okay? So, X be the higher integer or Y and Y be the lower integer. Ano nga po ba ulit ang integer? Ito yung mga kabilang sa kabuuan ng number line mula sa negative infinity to 0 to positive infinity. Okay? So ngayon, ang sum daw ng two numbers is negative 33. So how do we represent that? So this is equal to X plus Y is equal to negative 33. Yan po ang unang equation. Ang sabi na second question naman, the second sentence, the first integer minus the second integer is 9. So dahil ang X ang higher integer mo, X minus Y is equal to 9. So meron kang dalawang equation dito. Meron kang dalawang equation. Always analyze the question para mabilis mong ma-represent into an equation. Ngayon, ano bang ginagawa kapag meron kang dalawang equation? Mag-eliminate. Mag-eliminate. Now, by visual inspection, makikita mo na kapag pinag-add mo silang dalawa, ay mai-eliminate mo na ang Y kasi isang positive at isang negative. Okay? At kung hindi naman equal ang numerical coefficient niya, maghanap ka ng number na kapag binultiply mo sa isa sa mga equation, ay matatanggal mo ulit ang isang variable. Okay, dito, hindi na natin kailangang mag-add kasi 1 ang Y at negative 1 ang isa pang Y. So pag in-add natin, magiging 0 siya. So let's add. Now we have here X plus X is 2X. At 33, negative 33 plus 9. Ilan nga po ito? Negative 33 plus 9 is equal to negative 24. Now, to totally isolate ang X, mag-divide ka ng 2 dito, mag-divide ka rin ng 2 sa kabila, this will give you X is equal to negative 12. Okay? Negative 12. Ano nga ba ang X natin dito? Ang X natin dito, yun yung highest integer. Ito yung hinahanap natin. Okay? Ito yung hinahanap natin, ang sabi mo dito. Okay? So, ang correct answer sa question na ito ay letter A. Pero, kung hindi ka sigurado, sige. Kung hindi ka sigurado, sige, mag-solve tayo, isolve natin ulit at i-check natin. So, X is equal to negative 12. Ngayon, gagamitin mo ngayon to check this. Gagamitin mo ngayon ang isa sa mga equations mo. Say, for example, ito. Ito ang gagamitin natin, ang first equation, to check if tama ba ang X as negative. X is negative 12. Okay? So, let's solve. We substitute X, the value of X, which is negative 12, plus Y is equal to negative 33. Ang gagawin mo ulit, para matanggal mo yung 12 sa kabila at Y na lang ang matira dahil hinahanap mo ang Y, plus 12 din dito. Okay? So, this is 0. Y is equal to negative 33 plus 12 is negative 21. Okay? Kapag pinag-add mo ang negative 12 tsaka negative 21, this will give you negative 33, which means na correct ang sagot natin na negative 12. So letter A po ang tamang sagot. Ang Y po, ma'am, ang Y po, hindi po siya ang sagot natin kasi po, ang sabi natin kanina dito, let Y be the lower integer. Pero ang hinahanap natin ay highest or higher integer. Okay? Yes po. Pag negative pala, mas malaki, mas mababa, tama po yan. Yan po actually, mabuti po at na-remind po ako dyan kasi po dapat po talaga i-discuss ko yan. Ito po,
Ang pag negative, mas mababa, mas malaki. Kasi po, sa number line, ito yung number line natin kanina, di ba? For example, at dito yung zero. So papunta sa kaliwa, negative. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. Okay. So habang papunta ka sa kaliwa, bumababa ang value. Habang papunta ka naman sa kanan, tumataas ang value. Kasi, tingnan mo dito, pag pumunta ka dito negative 1, magiging 0 siya. Mas mataas po ang 0 sa negative 1 at mas mataas ang 1 sa 0 at saka sa negative 1. So, pag negative number, habang tumataas ang negative number, bumababa po ang value niyan. Mas mataas ang negative 12 sa negative 21. Kaya po, tama po ang letter A, ang negative 12. At tama po, kilaro lamang po natin na hindi po B ang sagot. Kasi kung ang i-compare mo ang negative 12, tsaka negative 21, mas mataas po ang negative 12. Klaro po ba? Sana po malinaw po sa inyo ang concept ng number line. Okay po? So, let's proceed to item number 11. Number 11, Nelia takes 3/4 hour to dress and get ready for school. It takes 4/5 hours to reach the school. If her class starts promptly at 8 a.m., what is the latest time she can jump out of bed in order not to be late for school? Is it A, 6:42 a.m., B, 6:27 a.m., letter C, 6:57 a.m., and letter D, 7:02 a.m.? Again, Nelia takes 3/4 hour to dress and get ready for school. It takes 4/5 hours to reach the school. If her class starts promptly at 8 a.m., what is the latest time she can jump out of bed in order not to be late for school? Is it A, 6:42, B, 6:27, letter C, 6:57, or letter D, 7:02 a.m.? Let's comment down. Please comment down your answers in the comment box so that malalaman po natin kung nakukuha po ninyo ito para po ma-discuss po natin ng masinsinan ang question na ito. Kasi po palagi din po itong lumalabas sa licensure examination for teachers. Another perennial question. Okay po, so marami pong sumasagot ng letter B. Mag-participate po ang lahat. Sumagot po. Kahit po mali, wala pong ay, wag pong sumuko, ma'am, at enroll brand basitan, sir. Mamayang konti. Isosolve natin ang fraction. At makikita po ninyo, madali lang po ang mag-solve ng fraction. Mag-add at saka mag-subtract ng fraction. Madali po. Okay. So, dito sa question na ito, ang sinasabi niya dito, 3/4 of an hour daw, si Nelia nagbibihis. Tapos, 4/5 hour naman siya na bumabiyahe papunta sa school. Ang start daw ng klase niya ay 8 a.m. So what is the latest time she can jump out of bed in order not to be late for school? So kung mapapansin niyo dito, hindi na si Nelia naliligo. So joke lang yun. So nagbibihis lang siya at nagda-travel na. So ang gagawin natin dito is i-add natin yung number of hours na nagagamit ni Nelia kung nagbibihis siya at pumapasok sa school. Natatawa ako sa comment ni Ma'am Anna Rose Kabuang. Hilo na utak ko. Huwag pong mahilo. Pero paliwanag natin ng simple, napakasinisimplihan natin ito dahil alam natin na hindi naman lahat ng nag-a-attend ay magaling sa math. Kaya ito po ang pag-i-explain ko dito ay sinisiguro ko sa inyo na sa pinakasimpleng paraan. Diba? So, ang gagawin mo dito, sir, sino ngayon kanina ang nagsabi na basta fraction suko na? So, ang gagawin mo dito ay 3/4 of an hour plus 4/5 of an hour. Ito na po. Ito na ang pag-a-add ng fractions. Okay? So, ang gagawin mo dito, gagamit ka ng butterfly method. Ano ba ang butterfly method? So, maglagay ka muna dito ng bar. Okay? So, ito, ang butterfly method, ito po muna.
i-multiply mo muna itong dalawang to. 3 times 5 is equal to 15. Tapos, ito naman ulit ang i-multiply mo, itong dalawang to. 4 times 4 is equal to, pero dahil mag-add ka muna, maglagay ka muna ng plus sign dito. Okay? Dahil mag-add ka. So 4 times 4 is equal to 16. Pagkatapos po, 4 times 5 is equal to 20. So napakadali po ng butterfly method. Una, cross lang, pagkatapos sa baba. Okay? So this will be equal to 31 over 20. Ganun pa rin po, kapag subtraction dito, i-carry mo lang dito ang sign na minus din kasi magsasubtract ka. Pero dito, kasi addition ito, so addition muna tayo. Okay? Ganyan po kadali. Ganyan kadali ang mag-add at saka mag-subtract ng fraction. Okay? So 31 over 20. 31 over 20. So ito na is the fraction of an hour na ito na yung oras na magagamit niya para hindi siya